pansinin. Mga kaibigan, dumako na po tayo sa ating programa at segment tuwing araw at umaga na pala ng Sabado. Ang segment na pinamagatang Liham kay Kuya Checo. Checo. Magandang umaga sa inyong lahat. At narito na naman tayo sa isa na namang kapanapanabik na liham kay Kuya Checo. Ang ating liham ngayong umaga ay go something like this. Wow, may English na part. Plastic lang, wala yan. Hama na yun, na-rehearse ko na yun eh. Dear Kuya Checo, itago mo na lang ako sa pangalang Bernadette Ann Sensoho de la Fuente. Isa akong researcher para sa isang fashion magazine. Iba ang tunay na personality ko at iba ang socialite/fashion na mundo ko. Tuwing nasa trabaho ako, ay nag-i-Englishan kaming lahat and we always beso-beso, pero ang totoo ay simple lang ako. At hindi ako magaling mag-English. Natututo lang ako mag-English kakanood ng wrestling. Bakit sa wrestling? Hindi ko alam. English yung wrestling. Di ba English yung wrestling? Di ba? And always back it up! Look, pile driver! Di ba? There's a choke slam! Ganon, di ba? Oh, English. Isang gabi, habang nagkakape ako sa isang mall, nakita ko si Carla. Katrabaho ko si Carla at isa siya sa mga sosyal talaga sa office. Typical na sosyal si Carla. Maganda, matangkad, at laging mukhang mahal. At nung nakita ko siya, I was surprised. Hindi ko alam ang gagawin ko. Papansinin ko ba siya? Kahit na alam kong makikipag-Englishan sa akin, o iiwasan ko ba siya? Magtatago sana ako sa likod ng kasama ko. Kaya lang, wala naman akong kasama. Kabwisit. Nakita ako ni Carla at tinawag niya ako. Nagpanggap ako na hindi ko siya naririnig. At kahit na nung kinakalabit na niya ako, kunyari hindi ko nararamdaman. Pero nung pinaso niya na ako ng sigarilyo, napaaray ako. Kaya wala na akong magawa. Nanakit na. Ayaw mong pansinin na. Wala na akong magawa. Hey, Carla, what a coincidence. You're here also. Ang bati ko sa kanya. Sabi niya na kanina pa nga daw niya ako tinatawag. Kaya lang, hindi ko daw naririnig. Medyo matagal din kaming nag-usap ni Carla sa coffee shop at pinagdarasal ko na sana umalis na siya dahil nauubos na ang OMG at really ko sa kanya. Mabait naman si Carla. Kaso hirap talaga ako mag-English. Tumayo si Carla at natuwa ako dahil akala ko iaalis na siya. Nang biglang, "Hey, can I ask for a favor? Would it be okay if you help me pick out a dress? It's for the event on Tuesday. Please, please, please." Pinag-isipan ko muna ang sinabi ni Carla. At matapos ng ilang minuto, ay naintindihan ko din ang sinabi niya. Gusto ko sanang tumanggi. Kaya lang, mas mahaba pa ang sasabihin ko. Kaya sabi ko na lang, sure. Akala ko ay lilipas ang oras na mabubugnot ako, pero hindi ko na malayan
na nag-i-enjoy din akong kasama si Carla. At natuwa naman ako nung sabihin ni Carla na ililibre daw niya ako ng dress dahil sinamahan ko siya. Kahit nahirap ako mag-English at halos kalahati ng lahat ng sinasabi ni Carla ay hindi ko naiintindihan. Nag-enjoy talaga ako dahil mahilig ako mag-shopping. Okay na sana ang lahat. Pero ang mga sumunod na pangyayari ay hindi ko inaasahan. Pumasok kami ni Carla sa isang posh na tindahan. Posh ibig sabihin mayaman. Oo. Alta sa syudad. Magaganda ang dresses at pareho kaming nagsukat ng damit. Nakakita si Carla ng gusto niyang dress. At sabi niya ay pumili daw ako ng gusto ko dahil ililibre nga daw niya ako. Yung huling dress na sinukat ko ang pinaka nagustuhan ko, Kuya Chico. Lumabas ako ng dressing room at pinakita kay Carla ang suot ko. Sabi niya, "Oh, that's so pretty. I like that stitching on the strap on the left hem." Hindi ko masyadong naintindihan. Pero dahil may pretty, yung sinabi niya ay natuwa na ako. Pero, nang sabihin niyang, "Turn clockwise so we can appreciate that the stitching design." Nayanig ang mundo ko. Alam ko na ang turn ay umikot. Pero ano yung clockwise? Pakaliwa ba yun o pakanan? Bakit ba kasi hindi na lang leftwise at rightwise? Kuya Chico, ano ba ang clockwise? Sana ay mabigyan mo ako agad ng sagot. Dahil hindi ko ulit pinapansin si Carla. At hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang tiisin ang paso ng sige. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang tiisin ang paso ng sigarilyo niya. Kasi pag hindi niya pinapansin, pinapaso siya ng sigarilyo. Lubos na gumagalang. Bernadette Ann Sensoho de la Fuente. Yan po ang sulat. Ang liham kay Kuya Checo. Nananakit ka. Hindi pinapansin. Kasi nga eh. Naubo na ako. Ikaw ba ganon? Pag hindi ka pinapansin, papasuin mo na si Garilya. Lalaiterin mo yung siko, ganon. Hindi ako makatawa. Sobrang sorry nang ina ako. Pasensya. Nakakainis na i-imagine ko kasi. Nanghihina ako. Ayoko na. Pinawisan tuloy ako dito. Sabi in fairness, pwede mag-yosi sa loob ng posh shop. Sabi ni Jay Ryan. Hindi naman nag-iossi. Bit-bit lang para mamaso ng kapwa. Bit-bit lang niya. Para pag hindi siya pinansin. Pag hindi siya pinansin, ni Bernadette papasuin niya. Nakakairita. Kawawa naman. Ginawang ashtray si... Ginawang ashtray daw ni Carla. Payuhan mo na. Mahirap talaga, Bernadette, ang magkaroon ng ganyang kasama. Pero sabi nga nila, life must go on. Tiwala lang at puso lang. Wala ka dugtong-dugtong, brad. Hindi na ginawa. Ano ka ba? Nag-advise nga ako eh. Let's go on mo. Paano naman naging kadugtong yan ang pagpaso ng sigarilyo? Basta. Nangingialam ka na. Sagutin nyo na agad, baka mabutas na balat niya. Sabi ni Rizel. Oo nga. Papa Jack, anong sagot mo? Dali, hindi niya na pinapansin si Carla pa. Hindi ko alam. Pinapaso na siya ng sigarilyo.
Nahihinis ako. Pusang liham daw yan. Labas na bagang ko kakatawa. Laugh trip sa turn clockwise. Sabi ni Paul, kayo naman, imbis na tulungan nyo, nagkakaganyan tinatawanan nyo pa. Anong klase kayong mga nilalang? Ang tao ay hindi nabubuhay para sa sarili lamang. Nabubuhay tayo kasi gusto mo. Ba't niya ba tinatawanan yung advice ko? Gusto mo ng blade? Ayoko. Cutter? Ayoko. Ganon din, naakapot din sa 2:30. Ikaw eh. Ang kulit mo eh. Nakikinig na lang ako dito. Ay, kawawa naman. Di nyo pa tinutulungan yung tao. Baka mamaya. Isulong ang no English policy daw. Sabi ni Jason, Kuya Chico, natanga din ako. Kayo naman, tumulong naman kayo. Sabi ni Mark, nabanat bituka ko kakatawa. Ano ba yan? Hindi nakakatulong yung mga tawa nyo. Tumulong kayo. Napagod ako. Kung gusto niyo po magpadala ng liham kay Kuya Checo, ipadala lamang. I-PM lamang po ako sa facebook.com/Chicoloco Manila at ilagay sa paunang salita ang Hey you, what's up? Natin kung ikaw naman daw ang tanungin, Papa Jack, ano daw ang masasabi mo? Ay, tiisin na lang. No. Magtiis? Grabe naman. Yung ang sakit kaya ng paso. Yun yung di ba may naninigarilyo tapos napasagi ka lang yung hindi niya sinasadya. Ang sakit mo eh. How much mo yung sinadya? Gusto mo bang pag-isipan natin yung sagot talaga sa tanong na yan? Pwede kung kaya mo naman. Sumusuko ako. Agad-agad. Ano ba naman kasi?